Tandang-tanda pa ni Nanay Tidora nang magpakasal sila ng kanyang asawa noong 1979. Anya, bagamat naging simple lang ito, isa pa rin daw sa kanyang mga hindi malilimutan sa kanyang buong buhay. Ayos naman, happiness. Happiness. Oo. May mga problem, opo. Basta awanti problem. Mm-mm. Basta agka sundo kayo nga agasawa. Mm-mm. Happy, no ada ikot problema. Mm-mm. No, kuha, antay nga lumubog ti araw, Mm-mm. agsao kayo nga duwa. Mm. Tapno, kuhaan nyo. Mm-mm. No, anya dadya nga problema. Mm-mm. Agsao kayo nga nasyaat, tapno, masolba. Pero sa paglipas ng panahon, tila naiiba na raw ang depenasyon ngayon ng kasal. Ngay baliti ko ang tikasar, tapno, ada bendisyon nga maawat da. Mm-mm. Ta no patsyenda ti kunanti minuno, Mm-mm. at least makwada ti bendisyon. Mm-mm. Ada pa mo ti aga live in ko forever mo. Mm-mm. So ti baganti Nawanti un masarda. kot na bendisyonan damot lang mat tahan damot nga nagasinsina kunada tatangam nasa siat jay kuamot laeng. Ay, kasal. Agasarda nga duwa tapno na siyaat. Sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang bilang ng mga nagpapakasal sa bansa. Mula higit 400,000 noong 2023, bumaba ito ng higit 300,000 noong 2024. Ayon sa Commission on Population and Development Cordillera, isa sa mga rason kung bakit bumaba ang bilang ng mga nagpapakasal sa Cordillera. Maaring nag-iiba lang yung perspective ng mga tao about having children, maaring maraming umaalis, but this still needs further study kasi yung phenomenon just happened in the last 5 years or so. So we need to analyze further, then focus kung ano yung issue. Dahil dito, posibleng ang populasyon sa rehiyon na bumaba ng 0.76% mula 2020 hanggang 2024. We're also seeing na there are less couples who are actually registering marriages. So, alam natin, minomonitor natin ang pagpapakasal because this is a sign of potential birth rates increase. Pero in the last few years, makita natin only 5,000 registered marriages in CAR. So, konti na lang po ang nagpapakasal. So, Kaya naman nangangamba rin si Nixie, isang event planner sa mababang bilang ng mga nagpapakasal. Meron naman talaga na, oo nga, ba't ngayong month wala talaga? No? Parang, yun din yung masakit kapag sa amin, wala. Meron times talaga na yung mga supplier ko, walang-wala talaga silang wedding. So, aside from wedding, ang ginagawa nila is nagpo-photoshoot sila sa mga tawag doon, sa mga pageants. Yung satisfaction kasi, aside from sobrang thankful yung kinakasal, meron din kasi yung mga nag-attend na kapag nakita nila yung design, nakita nila ng well-organized, naging happy din sila. Mula sa 18 rehiyon sa Pilipinas, ang rehiyon lang ng Calabarzon ang nakatala ng mataas na marriage registration na umabot sa halos 50,000 noong 2024. Sumunod naman ang NCR na may higit 48,000 at Central Luzon na may higit 42,000. Ang Cordillera Region naman ang isa sa rehiyon na may pinakamababang bilang ng mga nagpapakasal noong 2024 kung saan umabot lang ito ng 26.3% mula sa higit 8,500 na nagpapakasal noong 2023, bumaba ito ng higit 6,200 nitong 2024 base sa ulat ng Commission on Population and Development. Sumunod dito ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na may 0.5%. Sa lungsod ng Baguio nakapagtala rin ng mababang bilang ng mga nagpapakasal. Noong March 2023 to March 2023, from 687 po, tapos noong March 2024 po naging 524 na lang. So nabawasan po ng 23.73%. And from March 2024, tapos sa 2025 naman, nabawasan ng 7.82. Pero para kay Pastor Jerome, isang religious leader sa Baguio City, may epekto ang mababang bilang ng nagpapakasal. Iti marriage
is very important because the author itself is God. Isuna tinang design iti marriage, isuna tinang design iti pagpapakasal or union of man and woman. Okay? And then, very important because iti first plan ni Apo Dios is for us to fill the earth. So kasapulan tayo nga agkasar, tapno ag-produce tayo iti anak. Kaya naman patuloy pang isinusulong ng iba't ibang LGU ang kasalang bayan para mahikayat pa ang maraming magsing-irog na magpakasal at magtulungan ang mga ito pagdating sa usaping pinansyal. Angel Arquero, RNG News.